si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. May latest dubious names po kayo na na-uncover sa ARs ng confidential funds ni VP Duterte. For soundbite purposes po, can you elaborate? Well, dito kukunin natin. Magandang basahin na para makita natin yung mga celebrity names, yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona, actually, na names. And yun nga, pare-pare, yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get their records? Are you officially going to formally request the PSA to provide records of the 600 recipients? Mga more or less mga 600 plus to sa OVP, then 200 plus po sa DepEd. As yung sa ginawa rin ng committee siguro, total itong mga pangalan na to, saka yung mga number of names na to, na-submit na at napag-usapan na during the hearing. So, we will do our own siguro, mini investigation. Pero, nandiyan naman po yan sa committee level na. So, makaka-request naman po tayo. Sir, tapos na po ba kayo magrepaso ng 4,000 ARs ng confidential funds? Or may aasahan pa tayong makikitang mga dubious names na dadagdag doon po sa listahan? Well, madami po yung pangalan eh. So, parang parang teleserye, di ba? Pakonti-konti, may lumalabas. So, again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to meron or wala pong records. Pagdebatehan sa korte ilatag yung mga ebidensya. So I think they should be. Sir, I'll play devil's advocate lang. Kasi may mga tao, including mga supporter ni VP Sara, na nagsasabing parang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nilalabas ng House doon sa mga acknowledgement receipts. Kasi nga naman, parang hindi naman daw sila tanga para gumawa ng ganong mga weird na pangalan. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Napaka-simple naman po.
susundin lang yung guidelines. May paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Nung hearing pa lang, dapat napaliwanag na nila yan. Kunyari sir, nung hearing, nung kasagsagan ng good government hearings, nagsabi ang OVP na, confidential to, pwede ba naming i-reveal kung sino tong mga to through an executive session? Would the House have agreed with that? Actually, nasabi ko yan sa isang interview na kung humingi silang executive session pero they had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala naging show yung nagkaroon ng puro drama. So, ang hirap po na tansyahin yung kada hearing nun kasi nga laging may pagdating diyan sa part na yan hindi na po klaro lahat, wala pong kasagutan. Hanggang ngayon wala pa pong sagot. Kaya nga sabi ko sa impeachment na rin siguro magkakaroon ng mas klaro na kasagutan tungkol dito. Pero right now, sabi ko, maganda rin po makita yung anggulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi. Sir, last na lang on my end. I know you can't speak for OVP or for the Vice President, pero sa tingin niyo, sir, kasi kayo yung nagre-release na sa inyo nang gagaling yung mga review nung mga kakaibang pangalan Ano yung tingin yung nasa utak nila nung ginawa nila yung mga ganitong pangalan? Kung sakali nga na fictitious tong mga to. Parang kakaiba kasi parang nilaro Oh. Well, tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Thank you, Gab. Tina Panganiban Perez from GMA 7. Sir, on VP Sara, sabi po kasi ng office niya, she is expected to address pertinent matters in the coming days. Should she already answer pending questions on the fictitious names? Kasi ilang buwan na rin naman po yung questions na yon, or intayin na lang yung trial? Hindi ko po masasagot kung anong nasa isip po niya. Pero sa sobrang tagal na po nung sa fictitious names, siguro naman kahit konting explanation nabigay man lang sana. Pero sabi ko nga, nasa impeachment trial na po yun, nasa korte na po. So, abangan. Sir, just wanna clarify lang po ng further details po dun sa bagong dubious names na inilabas po natin na may mga, mala celebrity, kumbaga. Meron po ba tayong detalye na pwede niyo pong i-divulge sa amin kung paano po ba ginamit yung pondo nitong mga to, and even yung mga nakaraan? Was it for payment po ng rewards to informers, rental of, safe houses? Kaya nga po, tinitingnan natin, Marian, yung angle nung mga nakatanggap naman, yung mga may records. Dahil baka dun sa part na yon, may makausap tayo, may maimbitan tayong mga tao na pwede magpaliwanag kung nakatanggap nga ba sila at paano ginamit yung mga pondo na yun. Sir, base rin po kasi doon sa guidelines nga po ng Joint Circular 2015-01, itinitalya rin po doon yung mga bawal paggamitan po ng confidential funds. Base rin po ba doon sa pag-isa-isa natin nitong mga ARs, meron po ba tayong nakita na mga ganun namang detalye? Kumbaga, salaries, mga incentives, meron ba tayong ganun? Well, sabi ko nga, yung part na yon mas madidiscuss po dun sa Article 2 ng impeachment. On my part, ang parang checking ko na lang, fact-checking ko, at sa mga kasama nating tumutulong, is yung sa records nila. Pero maganda kasi yung tanong mo dahil tingin ko it will form part of the sa prosecutors para yun po ang
gamitin nila. At syempre, maganda nga po na makita natin kung paano nila ide-defend yun sa impeachment. Hindi nila may paliwanag eh. COA nga po ay nasabi po ng COA na wala rin po sila. May list of names sila pero yung pertinent na mga attachments sa mga kailangan po na kasama nung mga pangalan na to hanggang ngayon po wala pa naman po. Siguro kaya hindi nila masagot pero ako kasi minsan parang may point na ng frustration kaya inaasa po natin na talagang doon na po sa impeachment to lahat, yung bulto na to. Pero sabi ko nga, yung agam-agam ng tao, yung question ng mga tao, hindi naman po tumitigil kasi nga wala pong paliwanag, wala pong sagot. Again, we were expecting na may executive session during the hearings kasi nga may confidentiality ito. Pero up to now, ganun pa rin po. Question mark.